kadonatics, nako naman, eto, John Vic Remulla, ang head ng DILG, umamin na palpak talaga sila mga kadonatics. Ha? Palpak siya, palpak yung gobyerno as far as crime is concerned. Bakit mga kadonatics? Sa statement kasi niya, sinabi niya na hindi safe sa mga tourist ang pumunta ng Pilipinas. Nako! Can you imagine mga kadonatics? Ito ay sampal sa sarili mo. DILG ka, Head of the Department of Interior and Local Government. Ito ay sampal sa kanya mga kadonatics. Bakit? Kasi siya dapat yung namumuno sa security ng Pilipinas. Oh no mga kadonatics. Nako naman. Panoorin natin yung video. Lalong pinalala ni DILG Secretary John Vic Remulla ang issue sa turismo matapos niyang sabihin na marami umanong turista ang natatakot bumisita sa Pilipinas. Ay, at least naman mga kadonatics, nagsasabi siya ng totoo ngayon. Ha? Sa mga lies na sinabi niya ng nakaraang buwan na weeks mga kadonatics, at least ngayon nagsasabi siya ng totoo. Ay nako naman. Noon, pa-deny pa sila mga kadonatics na bumaba na yung krimen sa Pilipinas. Ngayon, sila na mismong umamin. Dahil sa usapin ng seguridad, mariing tinutulan ito ng mga hotel owners. Kaya din ang umano'y Peking Safety Index na inilabas ng Hello Safe. Si Jason Rubrico sa report. Mariing kinondena ng ilang stakeholders sa industriya ng turismo ang naging pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na maraming turista ang nag-aatubiling bumisita sa Pilipinas dahil sa issue ng peace and order. Ayon kay Arthur Lopez, Pangulo ng Philippine Hotel Owners Association o POA, nakasasama sa imahe ng bansa ang ganitong pahayag, lalo na kung galing mismo sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Para sa akin lang naman mga kadonatics, tama talaga yung sinabi niya. At huwag nang magmaang-maangan pa itong mga stakeholders, itong mga hotel owners mga kadonatics. Kasi ganyan naman talaga ang realidad sa Pilipinas ngayon. Meron nga mga kadonatics na pagbintangan ka lang. Hindi totoo na ikaw pala. At pag nagbo-boom na yung business mo mga kadonatics, of course, maraming galit sa'yo. Ang iba niyan mga kadonatics, ipapatay ka. Ganyan ang realidad sa Pilipinas. At totoo, at least nagising na kayo ngayon. That actually exacerbated the problem. Because one of the things that we discourage tourists is peace and order, safety. Okay, so that remark and pick up by media coming from the Secretary of DILG. I mean, it's scary. Okay, so that's one of our problems. Pero git ni Lopez na alam naman ng mga Pilipino ang hamon pagdating sa peace and order at aminadong matagal nang suliranin ng bansa ang seguridad. It's a problem. Peace and order is one of the biggest, stumbling blocks in getting tourism in here. People are scared. Samantala, binatikos din ng FOA ang safety index na inilabas ng Hello Safe na nagsasabing kabilang ang Pilipinas sa least safe countries sa Asia. Ayon kay Francis Gutianun, First Senior Vice President ng Philinvest Hospitality Corporation at Vice President ng FOA, walang malinaw na batayan o metodolohiya ang survey. So I think getting random survey results like this Hello Safe and other places, maybe it's not very good, right? We all know that to have a good survey, there's a scientific way to do this. There is a methodical way to do this. And I think it is important that we look at it more carefully. Punto ni Gutian. Nako naman, sino yung Hello Safe na survey na yan? Nako, pinasinungalingan ang realidad sa Pilipinas, mga kadonatics. Can you imagine? Sabihin mong isa sa mga safe countries yung Pilipinas. Tapos yung mga tourists na mamatay sa Pilipinas, nako, it's not good. For me, I don't encourage foreigners to go to the Philippines and visit mga kadonatics. Grabe kasi ang patayan ngayon. Di ba? Alam naman natin yan. Tapos yung presidente natin, walang statement man lang. Like, pupugsain natin yung krimen sa Pilipinas. Maghanda na kayo. Hindi katulad kay Tatay Digong noon mga kadonatics. Maliit na problema sa Pilipinas mga kadonatics. Sina-address niya palagi. Tanimbala. Tatay Digong, iba talaga. Isa talaga siyang liderato for peace and order. Not only that,
Noon, hindi dapat ituring na pare-pareho ang antas ng seguridad sa buong Pilipinas. Aniya, magkakaiba ang sitwasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, kaya dapat rin daw mas detalyado ang pagsusuri. We need to disaggregate, right, and look at the safety and security concerns on a per area location as opposed to looking at everything as one big whole, right? There are different type of challenges that we face in Luzon, Visayas, and Mindanao, and we should be cognizant of that. I wonder mga kadonatics ngayon kung anong reaksyon ni PBBM at ni Claire Castro. Kasi yung si Claire Castro, sinasabi niya talaga mga kadonatics na bumaba yung krimen sa Pilipinas. Ang reason niya, hindi niya kasi na-experience yung krimen, yung pagnanakaw, pangingidnap in reality. Kaya yan yung basihan niya mga kadonatics na bumaba. Pagkabugok talaga, di ba? At itong si Marbil naman, yung ex-PNP chief mga kadonatics, sinabi niya na bumaba daw talaga. At bakit sinalungat sila ng DILG ngayon? Itong si John Vic Rimulya. Anong meron John Vic? Patay ka sa amo mo. Naku naman. At yung Department of Justice, yung kapatid mo. Paano na? Right? I think so. The thing is, you have a lot of different viewpoints as to is it safe, is it not safe, right? Depending on, I think, the destination or location that you're going to. Ani Gutyanon, may mga turista siyang nakausap na nagsabing ligtas naman ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Giit pa niya, ginagawa rin ng pribadong sektor ang lahat upang tiyaking ligtas ang mga turista sa bansa. I think the hotels, airlines, etc., I think many of us go above and beyond for safety and security. Wow, English speaking talaga to siya, no? Well, for me, mga kadonatics, no? There was a head of the state, mga kadonatics, went to the particular city and asked the mayor what he said. Mayor, how's the peace and order in this city? And then the mayor said, well, we got lots of peace. And as far as order is concerned, we got lots of buyers too. Ang ibig niya pala sabihin mga kadonatics, fish and order. Anyway, atik-atik lang yun. Pero yun yung natandaan ko noon mga kadonatics. Anyway, let's go. I mean, if you look at the Philippines, we're one of the few Asian countries that still, I think maybe we might be the only Asian country that still has security guards everywhere. We have, lots of CCTV, we have, all these type of things, right? So, I think a private sector, we really want people to feel comfortable and safe. Panawagan niya sa gobyerno at media na magkaroon ng pag-uusap ukol sa isyu ng seguridad upang hindi makasira sa imahe ng bansa. Tama mga kadonatics, I've been to any country in Southeast Asia. Nabisita ko ang Vietnam, Thailand, Laos mga kadonatics. At ito, nakikita ko, Pilipinas lang ang mayroon talagang security guard. Sa Thailand, been there for many years mga kadonatics, wala talagang security guard doon except sa mga bangko nila. Pero yung mga establishments, no. Safety talaga. Sa Vietnam, ganun din. Sa Laos. Kaya ewan ko ang mayroon sa Pilipinas. Christian country tayo tapos ganito. While other countries sa Southeast Asia mga kadonatics, kundi Muslim, Buddhist. Pero napaka-safe. That's why, sinabi ko noon na kung hindi magiging Buddhist yung Pilipinas, hindi mag-change yung peace and order natin. I think the discussion about safety and security needs to be done in a very conscientious mannered method. And I think we should do this conversation with you guys and also with the national government to determine where are the real challenges and what are the things that we can all do as different members of society to help with this overall issue, right? Matatanda ang una ng pinuna ng Department of Tourism ang Hello Safe Survey at inuutos ang pagsisiyasat sa pinagmulan at kredibilidad ng mga datos na ginamit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako. So well, at least na pumalag sila sa Hello Safe Survey. Ay nako, eto mga kadonatics, panoorin natin. Basahin pala natin yung talagang sinabi ni Rimulya. Yung statement niya na nakagalit sa mga hotel owners at stakeholders. Rimulya, tourists feel afraid in the Philippines. I truly believe
that we have a beautiful country. We have the best people in hospitality all over the world. But why are foreign tourists not coming here? Tama mga kadonatics, bumaba talaga yung stats ng tourists coming to the Philippines. Why? Because of this. Halos lahat kasi krimen yung binabalita sa Pilipinas. At totoo naman talaga. Maraming foreigners ang namamatay sa Pilipinas. I have to admit, it is our fault. Inadmit na mga kadonatics, wala kasi kayong ginagawa kundi mga ngurap. Diba? It is the government's fault. It is the Interior Secretary's fault. Siya yung secretary mga kadonatics sa DILG. People do not want to come to the country because they don't feel safe. They are afraid. Tama talaga. There is cynicism, distrust in all the bad news that goes on here. And in the political atmosphere, and killing seems an ordinary activity, people become afraid. See? Sinabi niya na talaga mga kadonatics. Killing seems an ordinary activity in the Philippines. Ayun, di ba? Ngayon lang, nung noon, nagbulag-bulagan pa kayo. At least, di ba? May 3 years pa yung natira to do something. At least, for the people. Thank you mga kadonatics, and don't forget to subscribe. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.